Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pinakabagong programa ng Radyo Pilipinas World Service, ang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang hapon, Leo, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no? Oo. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyari in download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan pumirma ng magkakahiwalay na information sharing agreements ang Bangko Sentral ng Pilipinas kasama ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Securities and Exchange Commission. Bukod dyan, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na pangunahan ang pagpapatayo, rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga silid-aralan at tiyaking mabilis ang kanilang pagtatapos. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programang Discarding Wise, bibigyan daan muna natin ang mahalagang balita ngayon tungkol sa sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Ano ba ang mga inaasahang epekto ng gera sa ekonomiya natin at lalong-lalo na para sa ating mga OFWs? Abangan nyo ho yan mamaya at magiging mainit ang talakayan namin dito. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Pinalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kampanya laban sa mga financial scam matapos pumirma ng magkakahiwalay na information sharing agreements kasama ang National Bureau of Investigation o NBI, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Securities and Exchange Commission o SEC. Sa ilalim ng mga kasunduang ito, pinahihintulutan ang legal na pagpapalitan ng confidential na impormasyon sa mga bank account upang suportahan ang investigasyon sa mga scam at iba pang kaugnay na krimen. Kinatawan si BSP Governor Ellie Remolona Jr. ni General Counsel Roberto Figueroa na lumagda sa mga kasunduan sa BSP Head Office sa Maynila. Kasama niya sina NBI Acting Director Angelito Magno, CICC Executive Director Renato Paraiso at SEC Chairperson Francisco Lim.
Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Figueroa na ang tunay na trabaho ay magsisimula pa lamang at ang tagumpay ng inisyatiba ay masusukat hindi sa dokumento kundi sa resulta. Mas matatag na investigasyon, mas maraming kasong maresolba, mas mababang panganib at mas maraming pinsalang mapipigilan. Jonas, paano makakatulong ang legal na pagpapalitan ng confidential na information sa pag-imbestiga ng mga scam? Okay, magandang layunin ng mga iba-ibang ng gobyerno sa ngayon ng ating pamahalaan, ano? Kasi dahil madali natin, kung alam natin yung mga informasyon tungkol sa mga tao, madali natin ma-flag o makikita ang mga koneksyon nito, no? Tulad na kumbaga meron ng isang pangalan na naka-flag na sa SEC pero hindi pa naka-flag sa BSP. At pag na-trigger 'yon, madali nang magbigay ng mga warning doon sa mga agency na itong taong to scammer ito, no? Madali ngayon makita 'yan. At kumbaga may nagreklamo, papadala na agad doon sa ibang ahensya ng gobyerno para madali magkaroon ng potential tracing. Meron na ba itong nangyari dati? Bago ba ito? So, hopefully, madali nating mahanap o ma-solve itong mga scams na ito. Kasi kung alam natin na meron na siyang may mga address na nasa SEC dahil pag isang kumpanya ang nadawit, alam natin kung saan ang address nila, no? Ngayon, maihahambing yan doon sa mga datos ng BIR at saka ng Bangko Sentral para lalong mapaigting kung talagang mahahanap itong mga tao na ito para masugpo itong mga scams na to. Kasi ang nangyayari minsan, may account number ka, may pangalan ka ng tao, pero iba naman yung address. So, hindi mo mahanap. Pero, kung meron ka sa SEC, sa BIR, madaling matunton. Kumbaga, yung coordination ay naandyan. Pero paano mo naman mapoprotektahan yung privacy ng mga account holder? Okay. Ang importante talagang ngayon, lalo na sa ating mga OFWs na umaalis, ano? Hindi na po uso yung dati na nilalagay natin yung pangalan, yung address, yung telephone number, mobile number, may email pa. Isa lang po yung dapat para makontak kayo. Pinakamadali po yung email address. So yung pangalan, kunyari Leo Magpayo, ito yung email address mo. Yun lang ang ilalagay mo. At kung nahanap yung gamit mo, i-email ka lang nila. Kasi kailangan protektahan mo yung mga importanteng bagay tulad ng date of birth, yung address mo, yung mobile number. No? Kasi diyan pinadadala o yan yung mga ginagamit ng mga bangko, BIR, SEC para doon sa mga ng iyong account. So dapat hindi mo basta-basta nilalagay yan. Lalo na sa ating social media, hindi dapat naka-broadcast kung kailan ang birthday mo o kaya inilalagay mo yung huling kung kailan, anong taon ka pinanganak. Kasi nakikita nila yan. No? Pag hindi maganda yung security ng iyong Facebook o anong social media, nakikita nila yung mga importanteng mga datos mo. So kailangan hindi mo laging pinapakita itong mga datos para number one, hindi nila magawan ng paraan para makuha yung mobile number mo at mapalitan yung OTP, yung one-time PIN sa mga account. Pangalawa, hindi magkaroon ng identity theft. Yun. So, kasi yung isa dyan, pwedeng kilala ka niya sa Facebook, kilala ka niya sa LinkedIn, kilala ka niya sa X o Twitter, may Instagram pa. Ngayon, pwede niyang matagpi-tagpi yung information. Pwede pang palitan o gumawa sila ng sarili nilang
gumawa sila ng Facebook o another account na ikaw yung nakalagay, di ba? Oo. So maraming, kaya kailangan po protektuhan mo yung mga datos mo. Mas kokonti yung sinishare mo, mas mabuti. Tapos, pag nag-social media ka, ilock mo yung litrato mo, yung mga para hindi nila nakukuha yung mga litrato mo at para hindi ka nila magaya. Oo. Tsaka, tapos, kailangan lagi po tayong magpapalit ng password para hindi po nila kumbaga hindi nila nahahack o hindi nila kumbaga nage-guess yung password mo. No? Lalo na ang importante, kahit mga kamag-anak natin, kailangan protektahan natin yung password. Kasi minsan di natin alam. Kaya kailangan protektuhan natin itong mga datos na ito at kung natatakot tayo na baka makalimutan natin yung password, pwede nating isulat sa isang notebook at itago sa isang secure na lalagyan. Oo, kasi importante talaga yung password na yan. Meron nga iba kada buwan pinapalitan. So, mas mainam sana, ganun, no? Naging habit na nila palitan. Oo. Ang isa pa, lalo na yung mga OFW natin, yung pamilya na naandito, minsan hindi marunong gumamit ng online banking, minsan nagpapaturo tayo sa branch personnel. Dapat magpaturo at hindi natin sila ang pagagawin. Dapat kayo talaga ang gagawa. Kumbaga, hindi yung sila sige, gawin mo na. Papalitan ko na lang yung password. 'Di ba? Yan yung isa sa mga ginagawa mo na dapat hindi. Kasi kahit papaano maaari yung kausap natin sa bangko talagang tinutulungan kayo pero hindi natin alam yung iba. 'Di ba? Oo nga. Tapos yung isa po pinaka-importante, dalawa po ang ating pag pinag-uusapan natin yung paggamit ng or pag-safety ng ating mga data. Number 1 po, wag tayong basta-basta gumamit ng computer sa public. Oo. Lalo na pag banking transaction. Pag magbabangko po kayo online, gamitin nyo po yung sarili nyong telepono, sarili nyong data para hindi po kayo nako-compromise. Kasi marami tayong mga kaibigan dyan na alam mo, pag yung mga nag-a-attend ng conference, nakakalibre ka ng wifi, yung iba, sige, gagawin ko na ito dito. Ang problema kasi, pag gumagamit tayo ng free wifi, meron dyang mga hackers na kaya nilang hanapin yung password nyo. Unless pinoprotektahan mo yung computer mo ng VPN on Virtual Private Network para hindi ka nila nahuhuli kung nasaan ka. Para may konting protection yung transaction mo kung nasaan ka. Ayun. So sa ikalawa nating balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na pangunahan ang pagpapatayo, rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga silid-aralan at tiyaking mabilis ang kanilang pagtatapos. Ipinahayag niya ito sa paglagda ng Memorandum of Agreement ng Department of Education at iba't ibang city LGUs para sa nationwide classroom building program ng administrasyon. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng silid-aralan sa bansa na tinatayang nasa 144,758 units noong Enero. Sa ilalim ng programa, ang LGUs ang mangangasiwa sa procurement, construction at project management upang mapabilis ang implementasyon sa mga komunidad. Ang DepEd naman ang magtatakda ng pamantayan at magsasagawa ng validation bago ang final turnover at bayad. Nako Jonas, bakit pinasa sa LGUs ang pangangasiwa sa procurement, construction at project management?
Okay, unang-una, kung matatandaan mo, meron tayong mandanas ruling ng Supreme Court Oo. na yung devolution ng national government at local government. So itong hakbang na ito ay isang kumbaga exercise para magawa ng local government unit yung trabaho na ginagawa ng national government, no? Ngayon, marami na sa mga magiging proyekto ng dati ng national, gagawin na lahat ng local government unit. Kasi devolutionized na nga. So kaya may sarili silang DepEd, may sarili silang DPWH. So ikaw na mamamahala ng sarili mong mga proyekto. So ito po ay isang magandang exercise para makita kung ang ating mga local government unit kaya nilang gawin ito. Pangalawa, dahil sila ay nasa local government, lagi nilang matututukan Oo nga. ang mga proyekto na ito. Dahil number one, dalawa ang purpose natin sa mga classroom. Minsan, talagang kailangan natin ito para sa education. Pangalawa, minsan nagagamit sila for evacuation, di ba? Oo. So, pero ito talaga isang magandang hakbang dahil para madaliin, para yung mga estudyante natin hindi na hindi na sila study at home. Dapat talaga face to face. Isa ako sa mga gusto ko face to face kasi alam mo, minsan yung iba hindi nagtatanong at saka minsan iba yung nasa online. Hindi mo nakikita yung mga ekspresyon ng mga bata kung naiintindihan nila o hindi. At mas maganda ang interaction natin kung face-to-face, lalo na pagdating sa pag-aaral. Ano naman kaya ang mga posibleng issue na dapat bantayan sa procurement at construction process? Nako, mamaya baka maging dahilan pa ito para sa korupsyon. Yan ang dapat. Dahil ang natatandaan ko bago nag-resign si Secretary Mina sa DBM, pinag-igting yung kumbaga yung bidding process. So maraming bagong mga reforma na ginawa doon. So dapat kumbaga kailangan siguraduhin nila na lahat ng mga magbibid ay tama ang mga documentation at saka yung policy, and hindi ito katulad nung dati na medyo madali. Ngayon medyo mas stringent para makita na talagang itong mga contractor na ito ay totoo at saka nakikita. Dahil edukasyon ito importante. So kaya rin sa LGU talagang medyo sila diyan. Talagang kumbaga mas makikita natin. At saka ito ay isang hakbang para mag-build ng confidence ulit sa gobyerno sa mga ganitong proyekto. Oo, para dahil kulang na kulang talaga ang mga silid-aralan. Bago tayo mag-break, maaaring umabot sa 3.1% ang headline inflation nitong Pebrero dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, isda at produktong petrolyo ayon yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pinakahuling pagtataya ng BSP, sinabi nitong nagmumula ang pressure sa inflation mula sa mas mataas na presyo ng pagkain, mataas na fuel cost at mas mataas na singil sa kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco. Tinataya ng BSP na gagalaw ang inflation sa pagitan ng 2.3 hanggang 3.1%. Mas mabilis kumpara sa 2% nitong Enero. Nauna nang binigyang babala ni BSP Governor Ellie Remolona Jr. na magiging ikinababahala kung lalampas sa 3% ang inflation. Now, Jonas, ano ang posibleng epekto ng pagtaas ng inflation sa mga mamimili? Okay, dahil nasabi na kung ano yung mga potential na magpapataas sa inflation, talagang nung una tinataya natin na nung nagsasarado ang 2025 na kumbaga tapos na ang survival mode ng ating mga mamamayan. Pwede na tayo medyo konting huminga. Pero dahil sa mga nangyayari ngayon, parang kailangan balik tayo doon sa tiis-tipid, Oo. Talagang medyo kailangan magtipid ulit tayo kasi
ito yung tinatawag na base effect. Dahil sa sobrang bilis ng pagbabana ng presyo ng bigas, so ngayon dahil dating sobrang baba nung isang taon, ngayon naman unti-unti nang bumabalik yung presyo pataas. So nagkakaroon ng pressure umakyat yung inflation. Tapos nagsabay-sabay yung ina-anticipate na yung pagtaas ng kuryente, tapos ng mga presyo ng langis, tapos idagdag mo pa yung bigas. Yun ang pinakamalaki yung bigas, sa ating inflation basket. So talagang medyo pwedeng bumilis. Ako, ang tingin ko sa February inflation nasa 2.4. Pero yung parang ang median forecast nasa 2.6. Nakikita nila bumibilis. Ako, pare-pareho kami ng mga rason, pero ang nakikita ko medyo lumakas ng konti ang piso. Kaya pwedeng hindi ganong kalaki yung inflation na tulad ng 2.6 o yung pinakamataas sa Bangko Sentral na 3.1%. So malalaman natin yan sa Webes kung tama ang 2.4 o ang 2.6. Ayan. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Nako, eto na. Pinaka-mainit na balita ngayon. Kinumpirma ng state media ng Iran ang pagpanaw ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei matapos ang malawakang airstrike na inilunsad ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Nasawi rin sa naturang pagbobomba ang anak na babae, manugang at apo ni Khamenei. Inanunsyo naman ni US President Donald Trump ang pagsisimula ng major combat operations sa Iran kasunod ng missile attacks na inilunsad ng Israel. Ayon sa kanya, magpapatuloy ang mga operasyon hanggang makamit ang kanilang mga layunin. Mabigat na pangyayari ito para sa Pilipinas dahil apektado tayo dito, no? Hindi lamang sa pang-ekonomiya, pati na rin ang mga ating kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa Middle East. Bakit mahalaga ito para sa Pilipinas, Jonas? Talagang mahalaga ito kasi talagang sa lahat ng aspeto, pwede tayong tamaan tulad ng pagpinag-usapan pa lang natin sa inflation. Itong gera na ito talagang unang-una nagke-create ng tinatawag na risk off at uncertainty. So, pag risk off, lahat ng mga investor ayaw mag-invest, tatakbo sila sa dollar. So, biglang lalakas yung dollar. Tapos ngayon, dahil nga sa mga news ngayon na pati yung daluyan ng tubig na saan dumadaan ang mga tanker papuntang na nagdadala ng langis sa buong mundo, sinarado na. So, kung gagamit sila ng ibang daluyan, mas matagal. So, magkakaroon ng disruption sa delivery. So, pwedeng
mahirapan tayo sa pag-angkat ng langis, no? So depende ito sa dalawang bagay, no? Kung matatandaan mo, itong gera between Iran and the US, nangyari ito nung June last year, nung summer, no? So, kaso yun sandali lang, 12 araw lang tapos na. 'Di ba? So kung short war, ang impact nito sa atin kumbaga knee jerk, kumbaga panandalian lang 'to. So, kumbaga ang kailangan lang dito siguro gagawin ng ating mga ng gobyerno at mga mamayan medyo mag-hold back lang tayo, wag muna tayong gumastos. No? Pakiramdaman natin 'tong mga nangyayari, no? Kaso ang mahirap diyan kung medyo lumampas ito ng 12 araw, ibang storya na ito. Oo. 'Di ba? Kasi kailangan natin mga ibang solution na. Kung panandalian lang, ang gobyerno pwede maglagay ng mga subsidies na panandalian lang tapos na, pwedeng 3 months, 'di ba? Ngayon, ito yung isa sa mga pwedeng kailangan gawin ng gobyerno, paigtingin yung mga infrastructure program natin para dumalo yung ekonomiya ng mabuti, hindi yung parang katulad ng nangyayari ngayon na nag-uumpisa na tayong sumigla tapos biglang eto na naman. Kailangan ipagpatuloy natin 'yan. Tapos isipin natin na hinaan natin yung import dependence natin kasi hindi lang naman ito importation ng langis. Pwedeng magkaroon ng disruption sa buong mundo. Depende kung gaano kalaki yung escalation ng gera. So, yan ang ngayon dyan. Pero sa ating mga kababayan, pag ang unang-una nilang talagang gawin, gamitin yung pagbiglang hina ng piso, magpadala ng pera sa ating mga kababayan para yung mga pamilya nila dito siguradong may panggastos, no? Pero kailangan isipin din nila na hindi natin alam kung mag-escalate lalo na dun sa ating mga OFW na nasa Middle East, no? So kailangan talaga pati sila medyo mag-save ng konting pera na nandoon sa kanila para anuman ang mangyari. 'Di ba? Kung i-repatriate sila o hindi naman sila apektado pero kailangan magkaroon sila ng konting kumbaga pagninilay-nilay kung ano yung gagawin nila, no? Tapos siyempre kausapin nila yung pamilya nila, may ganito. Kaya kailangan medyo magtipid tayo ng konti at tapos maghanap tayo kung ano pa ang masisave natin habang may trabaho pa kasi hindi natin alam. And dito talaga sa ating discarding wise, pinapakita natin nung una, dito ngayon yung gumagana yung pag-i-invest sa bonds. Kasi ito talagang tuloy-tuloy lang eh. 'Di ba? So especially doon sa ating mga kababayan na kumbaga gusto nila ng safe investment, itong mga bonds o mga time deposit, ito yung mga sigurado na kahit may mga ganitong pagkakataon, hindi basta-basta nalulusaw siya, bumabagsak yung presyo. Kasi lahat doon pumupunta kasi nga may safety principle at saka utang ito ng ating pamahalaan. Yung crude oil, kasi ito yung importante, no, pagdating dyan sa Middle East. Yung huling talaan, magkano na ang bariles ng crude oil ngayon? Nasa $70 ngayon, ba? Nasa mga 60 to 70. Ngayon, 60 to 70, kung ang expectation natin panandalian lang ito, siguro biglang aakyat ng mga 70, 75, pero pag nagtagal, pwedeng umabot yan ng 100. Nako. So kailangan ngayon dyan, makikita natin, dyan papasok yung mga tulad ng Bangko Sentral na kailangan, kumbaga, kailangan ang posisyon nila to ensure na may
na credible yung ating pera at saka kumbaga naku-communicate natin yung ginagawa nila na minamanage yung volatility. Na tulad last year, maganda ang ginawa ng ating Bangko Sentral, no? Kahit nung panahon ng floodgate, hindi basta-basta biglang humina yung ating pera dahil sa floodgate, no? Isang magandang pagkakataon na masabi natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood na ang Bangko Sentral merong 112 billion dollars na gross international reserves. So kung gagamitin natin yan na parang measure, equivalent to 7.8 months na import. So napakaganda kasi ang minimum na standard nasa 3 months, nasa 7 months tayo. Ayun. So napakaganda. Tapos kung ikukumpara natin yan sa ating short-term na utang, it is 4.1 times. So kaya nating bayaran ng hanggang 4 na beses yung ating short-term. So kumbaga maganda ang posisyon ng ating pera, pero hindi dahil malakas ang posisyon natin, hindi maaaring humina ang piso. Tulad ng nasabi ko kanina, pwedeng magkaroon ng knee-jerk reaction. Magbebentahan ng konti, medyo hihina yung piso, baka bumalik ng 58.15 dahil nga dito sa ating dahil nga dito sa gera. So nagsarado ang piso ng 57.54. Ngayon pwedeng, kumbaga, hindi tayo dapat magulat kung nasa 58 tayo sa Lunes, no? Dahil dito sa gera. Pero dahil nga dyan sa gera, posible kayang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo kasi ito ang balita, tataas ang diesel ng 80 centavos hanggang piso, tapos ang gasolina naman 1 pesos and 40 centavos hanggang 160, tapos ang kerosene 120. Posible bang biglang tumaas yan? Talagang tatamaan talaga yan kasi nga sensitibo talaga ang galaw ng ating pagdating sa enerhiya. Talagang kumbaga pinipresyohan yan kada araw. So kung sa isang linggo may makikita sila na galaw, talagang automatic yung pagpasa sa mga consumers. Kaya siguro isang magandang gawin ng ating mga mamayan, kung carless day nila, pwedeng mag-work from home sila kung pwede. Pangalawa, babaan nila yung pagdala ng kotse nila, pwede silang mag-commute, 'di ba? Yan yung mga kumbaga kailangan natin pag-isipan paano natin makakatipid lalo na sa ganitong mga panahon, lalo na kung ganyan ang binabatyang pagtaas ng gasolina, no, at diesel. Pati yung kuryente natin may tataas din eh. Ito nga yung sinabi nga ng Meralco, tataas ng 28 sentimo kada kilowatt hour ang singil ngayong Marso. Kasi nga bahagi ito yung sa mahigit 31 billion na ginastos na naipon dahil sa iba't ibang charges in circumstances. Ayan, nako, ayon nga sa Meralco, maliit lang nga daw yung pagdagdag dahil sa kabuang singil dahil matagal na nila pala itong ipinapatupad na 28 centavos kada kilowatt hour simula pa noong Setyembre. Tapos ipapataw daw itong singil buwan-buwan hanggang sa tuluyang mabayaran ang kabuang halaga. Dahil sa sigalot sa Middle East at pagtaas ng langis, malamang tataas pa ito siguro, Jonas, no? Oo, talaga lalo na ngayon napapunta na tayo sa summer. Unti-unti nang tumataas ang gastos natin sa kuryente dahil yung init ngayon biglang nag-iba, no? Kumpara nung Pebrero na medyo malamig-lamig ba, ngayon nararamdaman mo na ang init na. Ay, nako, ayan. So, para sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, pakiusap lamang at sumunod sa mga abiso at gabay na inilalabas ng inyong host country. Manatili sa inyong mga tahanan o sa isang ligtas na lugar.
Iwasan ang hindi kinakailangang paglabas o pagbiyahe. Tiyaking laging nakacharge ang inyong mga cellphone at iba pang gamit na pangkomunikasyon. Huwag magbahagi o magpakalat ng maling impormasyon o peking balita. Sumunod lamang sa mga official sources para sa tama at mapagkakatiwalaang balita at impormasyon. Makipag-ugnayan sa ating mga embahada, konsulada o migrant workers office sa inyong lugar para malaman nila ang inyong kalagayan. Kapag kinakailangan, huwag mag-atubili na humingi ng tulong at handa ang ating gobyerno na bigyan kayo ng tulong. At bago tayo magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. At magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.